Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang ulat ang inilabas ng United Nations kung saan halos 500 sibilyan sa Afghanistan ang napaulat na napatay dahil sa patuloy na labanan sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan mula noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa UN, ang bakbakang ito sa hangganan ay patuloy na nagdudulot ng matinding krisis na makatao at nagpapakita ng lumalalang tensyon sa rehiyon na tila hindi na mapigil ng mga diplomatikong hakbangin. Sa inilabas na ulat ng United Nations Assistance Mission in Afghanistan o UNAMA, formal nitong naidokumento ang pagkamatay ng 400 at 79 na sibilyan. Bukod dito, mayroon ding mahigit 1,200 katao ang nasugatan sa loob lamang ng 9 na buwan. Ipinapakita nito ang labis na pinsalang idinudulot ng digmaan sa mga inosenteng mamamayang naiipit sa gitna ng madugong girian ng dalawang magkapitbahay na bansa. Kabilang sa mga pinakamalulubhang insidenteng naitala sa ulat ang magkasunod na pag-atake mula sa himpapawid sa isang residensyal na lugar sa silangang bahagi ng lalawigan ng Paktia noong Hunyo. Dali manantali ng Paktia noong Hunyo. Ayon sa ulat, 22 sibilyan kabilang ang 5 bata ang nasawi rito. Ang mas masakit pa, karamihan sa mga biktima ay napatay sa ikalawang pagsabog habang sinusubukan nilang iligtas ang mga sugatan at kunin ang mga bangkay mula sa unang pag-atake. Dahil sa insidenteng ito, mariing nagpahayag ng pagkondena si Fiona Fraser, ang direktor ng Karapatang Pantao ng UNAMA. Binigyang diin niya na sa ilalim ng pandaigdigang makataong batas, may espesyal na proteksyon ng mga tauhang medikal at mga tagapagligtas. Ang anumang uri ng pag-atake laban sa kanila habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin ay mahigpit na ipinagbabawal at itinuturing na isang malubhang paglabag sa batas. Upang maunawaan ang pinagmulan ng krisis, dapat nating balikan ang matinding tensyon noong Pebrero. Biglang sumiklab ang mas malubhang labanan nang maglunsad ng ganting salakay ang mga puwersang Afghan sa teritoryo ng Pakistan. Tugon ito sa mga naunang pag-atake mula sa himpapawid ng Pakistan sa loob ng Afghanistan. Dahil dito hayagang idineklara ng pamahalaan sa Islamabad na nasa ilalim na sila ng isang ganap at hayagang pakikipagdigma laban sa Kabul. Inaakusahan ng Pakistan ang pamahalaang Taliban sa Afghanistan ng pagkupkop at pagbibigay ng ligtas na kanlungan sa mga militanteng grupo. Ang mga grupong ito umano ang naglulunsad ng mga madugong pag-atake sa loob ng Pakistan na pumatay na sa libu-libong tao sa paglipas ng mga taon. Pangunahin sa mga tinutukoy ng Islamabad ang Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, isang kilalang armadong grupong aktibong lumalaban sa pamahalaan ng Pakistan. Ang TTP ay kilalang kapanalig ng Afghan Taliban. Nakasalukuyang namumuno sa Afghanistan matapos agawin ang kapangyarihan noong 2021, kasabay ng magulong pag-alis ng mga tropang pinamumunuan ng Estados Unidos. Gayunpaman, mariing itinanggi ng pamahalaan sa Kabul ang mga akusasyong ito ng Pakistan at sinabing hindi nito pinahihintulutan ang paggamit ng kanilang lupain laban sa ibang bansa. Sa pinakamadugong bahagi ng labanan, isang pag-atake mula sa himpapawid ng Pakistan noong Marso ang tumama sa isang pasilidad para sa rehabilitasyon ng mga taong nalulong sa droga sa kabiserang lungsod ng Kabul. Daan-daang sibilyan ang agad na nasawi sa trahedyang ito. Ang naturang pasilidad na dapat sana ay isang lugar ng paggaling ay naging libingan ng marami at nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa iba't ibang sektor ng lokal at pandaigdigang komunidad. Kasunod ng pambobomba sa pasilidad sa Kabul, nanawagan ng Amnesty International na imbestigahan ang insidente. Ayon sa grupo, walang katanggap-tanggap na dahilan ang pag-atake sa mga pasilidad na sibilyan sa ilalim ng batas ng digmaan. Samantala, hindi nagbigay ang Pakistan ng opisyal na bilang ng mga sibilyang nasawi sa panig nito dahil sa labanang ito. Sa isang nakasulat na tugon sa ulat ng UNAMA, ipinahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan na patuloy na nagbibigay ang pamahalaang Taliban sa Afghanistan ng maluwag na kapaligiran para sa mga teroristang organisasyon. Bagamat hindi binanggit ng Pakistan ang mga sibilyang nasawi sa Afghanistan, iginiit nitong ang mga operasyong militar nito ay eksklusibong nakatuon sa mga natukoy na kuta at infrastruktura ng terorismo. Nilinaw naman ng UNAMA na ang mandato nito ay limitado lamang sa pagsubaybay at pagdodokumento ng mga insidente sa loob ng teritoryo ng Afghanistan.
Kaya naman wala itong kakayahang kumpirmahin ang mga ulat ng pinsala sa panig ng Pakistan. Sa kabila nito, sapat ang mga datos na nakalap nito upang ipakita ang matinding epekto ng sigalot sa mga mamamayang Afghan na matagal nang nagdurusa sa ilalim ng kahirapan. Bukod sa madugong labanan sa hangganan, binigyang diin din sa ulat ng United Nations ang iba pang malulubhang suliranin sa karapatang pantao sa loob ng Afghanistan. Partikular na tinukoy rito ang patuloy at lalong humihigpit na mga restriksyong ipinapataw ng pamahalaang Taliban laban sa mga kababaihan. Ang mga bagong patakarang ito ay naglalayong tuluyang alisin ang pakikilahok ng mga kababaihan sa halos lahat ng aspeto ng lipunan. Sa kasalukuyan, ang mga kababaihang Afghan ay pinagbabawalang mag-aral lampas sa antas ng elementarya. Hindi rin sila pinapayagang magtrabaho sa halos lahat ng uri ng propesyon, maging sa mga ahensiya ng tulong. Bukod dito, bawal silang lumabas ng kanilang mga tahanan ng walang kasamang lalaking kamag-anak o mahram. Ang mga restriksiyong ito ay tinuturing ng mga eksperto bilang ilan sa pinakamalulupit na patakaran laban sa kababaihan sa mundo. Idinokumento rin sa ulat ang isang marahas na operasyon sa lungsod ng Herat noong Hunyo. Hindi bababa sa 30 kababaihan ang inaresto ng mga otoridad dahil sa umano'y paglabag sa ipinatutupad na tuntunin sa pananamit. Ang insidenteng ito ay nagbunga ng isang pambihirang kilos protesta mula sa mga mamamayang galit sa marahas na pagtrato ng pamahalaan. Ipinapakita nito ang lumalaking kawalang kasiyahan sa ilalim ng pamumuno ng Taliban. Nauwi sa trahedya ang naturang protesta nang magpaputok ng baril ang mga autoridad upang tuluyang buwagin ang hanay ng mga nagpoprotesta. Isang tao ang kumpirmadong napatay habang marami pang iba ang nasugatan sa insidente. Ang paggamit ng nakamamatay na dahas laban sa mga mapayapang nagpoprotesta ay nagpapakita ng kawalan ng kalayaan sa pagpapahayag at ng matinding takot na nararanasan ng mga mamamayan sa ilalim ng rehimen. Ayon sa mga patakaran ng Taliban, maaari lamang lumabas sa publiko ang mga kababaihan kung nakasuot sila ng buong hijab. Kasama rito ang belo at maluwag na kasuotang nagtatakip sa buong katawan, pati na rin ang takip sa mukha na ang mga mata lamang ang naiiwang nakikita. Ang pagpapatupad ng mga regulasyong ito ay pinangangasiwaan ng kinatatakutang Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice ng bansa. Gayunpaman, ang interpretasyon sa tamang pagsusuot ng hijab ay madalas na nag-iiba at ipinapatupad sa di makatwirang paraan ng mga opisyal. Ayon sa UNAMA, binibisita ng mga opisyal ng kagawaran ng mga klinika at tindahan upang utusan ng mga may-ari na huwag papasukin ng mga kababaihang walang kasamang lalaki. Nagdudulot ito ng matinding limitasyon sa pagkuha ng mga kababaihan ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan. Hindi lamang sa pananamit at pagkilos may mga restriksyon, kundi pati na rin sa usaping pampamilya. Pinatikos din ng ulat ng UN ang mga bagong patakaran ukol sa pag-aasawa na tila nagbibigay ng tahimik na pahintulot sa pagpapakasal ng mga menor de edad. Sa ilalim ng mga bagong alituntuning ito, pinapayagan ang pagsasaayos ng kontrata ng kasal para sa mga bata na labag sa mga pandaigdigang kasunduan hinggil sa karapatan ng mga bata. Ang kombinasyon ng patuloy na labanan sa hangganan at ng malupit na pamamahala sa loob ng bansa ay naglalayong ilagay sa Afghanistan sa isang napakagulong sitwasyon. Habang ang bansa ay nananatiling nakahiwalay sa pandaigdigang komunidad, ang mga ordinaryong mamamayan ang siyang nagpapasan ng pinakamabigat na pasanin. Ang kakulangan sa pagkain, kawalan ng trabaho at kawalan ng kalayaan ay patuloy na nagpapahirap sa milyon-milyong pamilyang Afghan. Sa pagtatapos, nananatiling malabo ang pag-asa para sa kapayapaan sa rehiyon habang patuloy na nagmamatigas ang magkabilang panig. Ang ulat na ito ng UN ay isang panawagan sa buong mundo na huwag kalimutan ang nagpapatuloy na krisis sa Afghanistan. Isang malaking kontrobersya ngayon sa aspeto ng karapatang pantao ang umuusbong sa gitnang silangan. Inihayag ng Amnesty International na ang naganap na airstrike ng Pakistan sa isang drug rehabilitation center sa Kabul, Afghanistan noong buwan ng Marso ay maaaring ituring na isang krimen sa digmaan o war crime. Ang matinding akusasyong ito ay nagdulot ng malawak na talakayan sa buong mundo ukol sa kaligtasan ng mga sibilyan sa gitna ng hidwaan at karapatang pantao. Ang nasabing pag-atake mula sa himpapawid ay naganap noong ika-16 ng Marso kung saan tinamaan ng Omid Drug Treatment Center na matatagpuan sa kabisera ng Afghanistan. Daan-daang mga sibilyan na sumasailalim sa rehabilitasyon ang naiulat na nasawi sa trahedyang ito. Ayon sa mga ulat, ang pasilidad ay bigla na lamang naging target ng mga bomba na nagmula sa mga puwersang militar ng bansang Pakistan nang walang babala.
Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa bilangan ng mga nasawi batay sa pahayag ng magkabilang panig. Giit ng pamahalaan ng Afghanistan, umabot sa halos 400 sibilyan ang namatay sa loob mismo ng pasilidad dahil sa pambobomba. Sa kabilang banda, mariing pinasinungalingan ng Pakistan ang bilang na ito at ipinagpilitan na isang instalasyong militar ang kanilang tunay na target sa operasyon na iyon. Upang makakuha ng malinaw at walang kinikilingang impormasyon, nakiisa ang United Nations Assistance Mission in Afghanistan o UNAMA sa pagsisiyasat. Noong Mayo, kinumpirma ng UNAMA na mayroong hindi bababa sa 200 at 69 na sibilyan ang namatay at mahigit 100 naman ang nasugatan. Babala pa ng ahensya, posibleng mas mataas pa ang totoong bilang ng mga biktima sa trahedyang ito. Ang OMID Center ay isang malaking pasilidad na may kapasidad na 2,000 kama na nagbibigay ng lunas sa mga nalulon sa bawal na gamot sa loob ng halos isang dekada. Matatagpuan ito malapit sa internasyonal na paliparan ng Kabul sa isang lugar na dating bahagi ng base militar ng NATO. Dahil dito, kilala ang pasilidad bilang isang takbuhan ng mga nagnanais magbagong buhay sa bansa bago ito binomba. Sa inilabas na ulat ng Amnesty International, ibinahagi nila ang mga detalye ng kanilang masusing investigasyon ukol sa pambobomba. Sinuri ng grupo ang higit sa 60 larawan at video, kabilang ang mga bidyong inilabas mismo ng militar ng Pakistan. Bukod dito, pinag-aralan din nila ang mahigit 30 satellite images ng lugar at nagsagawa ng mga panayam sa mga nakaligtas at testigo sa paligid. Ayon sa pagsusuri ng Amnesty International, walang natagpo ang ebidensya na nagpapatunay na ang rehabilitasyon ay ginagamit para sa mga layuning militar. Walang mga indikasyon ng nakaimbak na armas o bala sa mga nasuring video. Dagdag pa rito, wala ring naganap na kasunod na pagsabog or secondary explosion pagkatapos ng unang pagtama na karaniwang nangyayari kapag may imbaka ng mga pampasabog sa loob. Ang madugong pag-atake sa pasilidad ng rehabilitasyon ay naganap sa gitna ng ilang buwang palitan ng putok sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Ang tensyon sa hangganan ay nagsimula pa noong nakaraang taon at lalong lumala nitong buwan ng Pebrero. Sa panahong ito, hayagang idineklara ng Pakistan na sila ay nasa ilalim ng isang bukas na pakikidigma laban sa mga puwersa sa loob ng Afghanistan ngayon. Ang deklarasyon ng Pakistan na isang bukas na pakikidigma ay nagdulot ng matinding pangamba sa rehiyon, lalo na para sa mga inosenteng mamamayan. Ang mga pag-atake sa hangganan ay naging mas madalas at mas marahas na naglagay sa buhay ng libu-libong sibilyan sa panganib. Ang trahedya sa OMID Center ay naging isa lamang sa pinakamalalang patunay ng lumalalang krisis na ito sa pagitan ng dalawang bansa ngayon. Batay sa datos na nakalap ng UNAMA mula noong unang araw ng Enero hanggang sa katapusan ng Marso ng taong kasalukuyan, napakaraming buhay na ang nawala. Umabot sa 372 sibilyan ang napatay, habang halos 400 naman ang nasugatan dahil sa karahasan sa hangganan. Ang mga bilang na ito ay patuloy na nagpapakita ng labis na pagdurusa ng mga ordinaryong mamamayan doon. Sa kabila ng mga seryosong pagsisikap ng pandaigdigang komunidad na mamagitan upang matigil ang patayan, wala pa ring permanenteng kasunduan ang naitatag. Maraming beses nang nagkaroon ng mga pag-uusap para sa kapayapaan na pinangunahan ng iba't ibang bansa, ngunit lahat ng ito ay nabigo. Ang kawalan ng tigil putok ay nagiiwan sa mga mamamayan sa hangganan sa ilalim ng patuloy na banta ng kamatayan araw-araw. Noong huling bahagi ng Hunyo, muling sumiklab ang karahasan ng magsagawa ng isa pang pag-atake sa hangganan ng Pakistan. Ang operasyong ito ay nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 20 sibilyan sa 3 lalawigan sa silangang bahagi ng Afghanistan. Kinumpirma ng UNAMA na hindi bababa sa 28 inosenteng buhay ang muling nawala dahil sa walang humpay na labanang ito sa rehiyon. Sa panig naman ng Pakistan, patuloy nilang inakusahan ng Afghanistan ang pagbibigay ng kanlungan sa mga militanteng grupo. Ayon sa kanila, ang mga grupong ito ang nagsasagawa ng mga nakamamatay na pag-atake sa loob ng kanilang bansa. Partikular na itinuturo ng Pakistan ang grupong Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP na kilala rin bilang Pakistani Taliban bilang utak sa mga karahasang ito sa hangganan. Mahalagang maunawaan na ang TTP ay isang hiwalay na organisasyon mula sa Afghan Taliban na kasalukuyang namumuno sa Afghanistan ngayon. Bagamat mayroon silang alyansa at parehong ideolohiya, magkaiba ang kanilang pamunuan at sakop ng operasyon. Ang Afghan Taliban ay nakuha ang kapangyarihan sa Kabul noong taong 2021 kasunod ng magulong pag-alis ng mga tropang Amerikano sa bansa. Mariing itinanggi ng pamahalaan sa Kabul ang mga paratang ng Pakistan na kinakanlong nila ang mga militanteng TTP sa kanilang teritoryo.
Ayon sa mga opisyal ng Afghanistan, hindi nila pinahihintulutan ang anumang grupo na gamitin ang kanilang lupa upang maglunsad ng pag-atake laban sa ibang bansa. Ang pagtangging ito ay lalong nagpapakomplika sa diplomatikong relasyon ng dalawang magkapitbahay na bansa. Sa kanilang pinalaulat, binigyang diin ng Amnesty International na ang pag-atake sa Omid Center ay isang malinaw na paglabag sa batas pangtao. Nilabag ng Pakistan ang espesyal na proteksyon na ibinibigay sa mga pasilidad ng kalusugan sa ilalim ng International Humanitarian Law. Hindi rin umano sinunod ang mga prinsipyo ng pagkilala, pag-iingat at proporsyonalidad para sa mga sibilyan doon. Ayor kay Isabella C., ang Acting Regional Director ng Amnesty International para sa Timog Asya, ang pag-atake ay isang napakaseryosong usapin. Sinabi niya na ang insidente ay nagpapakita ng maling kabiguan sa pagpaplano ng militar ng Pakistan dahil alam ng lahat na ang lugar ay isang medikal na pasilidad sa loob ng 10 taon, ang pambobomba ay nagdulot ng hindi katanggap-tanggap na pinsala sa buhay. Sa mga oras pagkatapos ng pag-atake, ipinagtanggol ni Ataullah Tarar, ang Information Minister ng Pakistan, ang kanilang aksyon sa pamamagitan ng social media. Sinabi niya na ang kanilang militar ay nagsagawa ng mga tumpak na airstrike na naglalayong sirain ang mga instalasyong militar ng mga terorista. Idinagdag pa niya na matagumpay nilang nawasak ang mga imbakan ng bala at infrastruktura ng kaaway sa Kabul. Sinubukan ng Amnesty International na makipag-ugnayan sa Ministrong Panlabas ng Pakistan noong ika-9 ng Hulyo upang humingi ng karagdagang paliwanag. Nais nilang malaman kung may investigasyon bang isinasagawa at kung may ebidensya silang hawak upang patunayan ang kanilang mga claims. Gayunpaman, hanggang sa mailathala ang ulat ay wala pa ring natanggap na tugon ang grupo mula sa panig ng Pakistan hanggang ngayon. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling bukas ang panawagan para sa hustisya para sa mga biktima ng pambobomba sa Kabul. Ang trahedyang ito ay nagpapaalala sa buong mundo na sa bawat digmaan, ang mga sibilyan ang laging nagbabayad ng pinakamataas na presyo.